Happy New Year, One Real Talkers, and of course, Master V is back in here in the year of the Wooden Snake. Kaya naman, napaka-special ng episode natin ngayong February, ang nag-iisa po sa mundo ng real estate. Kaya naman, let me introduce him in One Real Talk with Master V. Isa sa mga mahuhusay ko pong professor doon po sa Garner College Diliman, and of course, doon din siya nakapagtapos ng BS Real Estate Management. A real estate broker, a real estate appraiser, soon to be a consultant, soon to be a lawyer, soon to be a master's in MBA. Can you tell us how secured are we sa mundo natin na pandemic-proof ito? Maganda mag-real estate tayo. Ganun. Hindi na kailangan itanong yan eh. Kasi nagdaan yung pandemic. Di ba? Sabi ko nga, booping yung benta ng mga residential dwelling. Totoo. Kasi, is it true na oversupply tayo or is it just hyped by the social media? So sabi ko, medyo brain itong taong to. Tell us your first course talaga. Kasi ako accountancy, alam mo yan. So ikaw, from that course, so paano ka nagkaroon ng inkling or idea na real estate? Happy Chinese New Year, Prof. Gabi! And welcome to One Real Talk. Tara, usap tayo. Parang tayo magsawa doon. Okay na ba yun? Kamusta, Professor Galvez, Professor Abby, and of course, papangalanan muna natin siya. He is currently taking Juris Doctor at the Dominic Savio College and also currently taking Masters in Business Administration at, para kami ng alma mater, no, ng master's degree, Philippine Christian University. Siya rin po ay graduate ng Garner College Diliman, Quezon City. Isa sa mga mahuhusay ko pong professor doon po sa Garner College Diliman. And of course, doon din siya nakapagtapos ng BS Real Estate Management. A real estate broker, a real estate appraiser, soon to be a consultant, soon to be a lawyer, soon to be a master's in MBA, the one and the only, I'm proud to say, Professor Abby Galvez. Hello, Prof! Happy Chinese New Year! Happy Chinese New Year! Grabe, it's been a while. No, parang more than 2 years tayo hindi nagkita. Yeah, one year actually. Diba? Napakatagal. Last graduation. Pero online speaking, lagi naman tayo magkasama. Yes. So, kamusta na ba ngayon ang Prof. Galvez? Ang balita ko you're not just a thousandaire, but a millionaire. Oh, talaga ba? Totoo ba yung mga sinasabi nila na iba na ang Professor Galvez now? Especially because ang dami nangyari din sa chapters ng buhay mo. Alam na natin yun, pero at least give us an idea. Where are you right now sa status mo, sa mundo natin, sa real estate? Punong-puno ng memories. Maraming memories. Mayaman sa memories. Oh, pero Happy Valentine's Day pala din, Prof. Ay, ikaw na talaga ang pinagpala. Of course, Professor Abby Galvez or Gab Galvez, lagi po yan swerte sa love life. Unlike Master V. Master V is always naman mala sa love life eh. So, One Real Talkers, you can never have everything. So, lagi meron kang kamalasan na portion ng buhay mo. Anyway, going back to Prof. Gab. Gabi, where do you think is the Philippine real estate heading to? Especially now, na sinasabi nila recently sa news, di ba? Nagbabagsakan daw ang mga rental rates ngayon. So, will you confirm that or tingin mo just a face sa industry? Well, siguro kasi since I've traveled na parang kung saan tayo napapunta, parang dati akala ko masyado na tayo maunlad, ganyan, overcrowded sa city, di ba? Pero tingin ko malayo pa. Malayo pa yung tayo saturation point. Yeah. Marami pang pwedeng mangyari sa real estate industry. So you're saying na itong nangyayari na somehow negative na sinasabi ng mga consultants, business mirrors, temporary phase lang. Yes. Will you relate this to the POGO pullouts? Actually, usual question yan ng mga students natin. Yeah, di ba? Actually, kasi sa POGO kasi, they are just one of the market ng real estate. Hindi naman sila which is malaki. Malaki market sila. Although, there are some particular areas kasi talaga na-saturated nila. Pero hindi naman buong Pilipinas. And not the whole Metro Manila is mainly POGO clients, di ba? So I think, sa trend pa rin natin sa real estate, it's always going up. Okay. Kahit mag-pull out pa silang lahat. Yung sinasabi naman nila rin, Prof, na napakarami daw ng supply ng condominium units. Yeah. Is it true na oversupply tayo or is it just hyped by the social media para bumaba lang talaga yung rates natin ng mga listings? Tingin ko marami lang sigurong consideration right now yung mga condo buyers, and kasi especially
when pandemic came, no, parang medyo nag-switch yung market natin from condominium to residential dwellings, di ba? Parang medyo naghanap sila ng space, ganyan. Exactly. So parang may parang bakalag lang na konti or medyo naglaylo yung condominium buyers natin. Pero darating at darating pa rin yung time na marami pa rin kasing pumipili sa lifestyle ng living sa condo, di ba? Exactly. Just to share with our real talkers, no, Prof, by 2050 na projection, because I'm currently taking ENP sa PCU. Hello sa mga taga-PCU na urban planning, no? Around 65% dito daw sa Pilipinas po. Urbanization, marami po ang magpupuntahan sa metro area. So 65% yan. By 2050, 65% of our population will be dwelling, no, in the urban areas. So ako din, as a personal take, just like Professor Galvez, hindi ito pangmatagalan. This is just a temporary phase na bumababa yung mga rate na, yun nga, because of the pull-out ng POGO, etc. Pero definitely, very optimistic ang pag-grow ng ating real estate industry sa Philippines, especially ang mga infrastructures. So, speaking of infrastructures, Prof, who do you think are going to be the next big players in the infrastructure development in the Philippines? Kasi alongside, sinasabayan po yan ng real estate development. Okay, so real talkers, when you buy properties, tingnan nyo kung saan patungo ang mga infra. Tama? Correct. Kasi you will never go wrong with the infra development. Sige, Prof, who do you think? We have, of course, the usual names. Andrew Tam, di ba, yung Mr. Ang, the C siblings, Villar. Who do you think are going to be the new entrants? Or maybe, sino ba ang mga talagang magbibigay ng bagong opportunities sa ating developments? Sa ngayon, kasi medyo matunog si SMC. Yeah, right? SMC. Siyempre, transportation. Oo, kasi sila talagang medyo hindi naman natin masasabing monopolize, pero kumbaga sila yung bida ngayon sa airport, 'di ba? Yung even the railways, yung sa NLEX, yung 'di ba? Towards north, medyo malakas ang yung presence nila doon. Yeah, tapos kaliwat kanan ng projects nila. Yeah, SMC talaga medyo malakas ngayon. You think SMC will be Andrew Tan, the front runner. Medyo na yan. Hindi na natin yan matitibag. The C siblings, di ba? Hindi na natin yan matitibag. Ayala, of course. Diba? And Villar, yeah, very aggressive. Hindi na natin sila matitibag. So, Prof, Gabby, yan yung mga pinag-uusapan natin about development, infrastructure, real estate development. How about property management and leasing naman? Sino ba yung mga usual names that we know in terms of that naman? Pag leasing, bias ako eh. Siyempre, may kaibigan tayo sa leasing. Oo nga eh. Pero, so, wala tayong pa-promote. Okay. Pero, di ba meron ng mga names dyan, like yung sa BGC, meron yung do-dominate. Sa bandang Makati, meron din mga nagdo-dominate. So anyway, we won't be plugging their brands na lang. Pero ganun po, no, sa bawat sector ng real estate, may kanya-kanya pong mga nagdo-dominate niyan. And soon to be, do-dominate din po namin ni Prof. Galvez. So tell us about, Prof, your company. It's called JC Homes. Alright, so here in One Real Talk, let's talk about your GC Homes. Yeah, GC Homes Realty Services. So, founded it last 2021. When you passed the board exam? No, I passed the board exam 2018. Okay. Yeah, so, ginawa mo siya years after pa? Hindi mo pa siya ginawa pagkapasa? Medyo busy that time. So, sa academe, di ba? So, nag-start lang ako na parang, sige, balik na ako ng real estate industry. Parang kasi, I've been out in the industry for how many years din eh. Kasi nag-start ako 2012. So, bumalik ako ng 2022 for GC Homes Realty Services. So, what do you offer in your company? Actually, ang focus ko mainly is brokerage and appraisal. Pero I have my marketing partners na nakafocus sa project selling. Okay. Prof, just a trivia, no? One Real Talkers, Professor Galvez, hindi ito ang una mong course na BS Real Estate Management, diba? Alam mo, magaling ka sa biology, sa mga sciences, eh. Kasi professor ko siya sa ecology, sabi ko, grabe, lupit na ito, ang hihirap ng mga exam. Tapos, naging prof ko rin siya sa Code of Ethics, so sabi ko, medyo brain itong taong to, Tell us your first course talaga. Kasi ako, accountancy, alam mo yan. So, ikaw? I took BS Chemistry sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. PLM. Oo nga, naalala ko na. Nag-reminisce yung mga moments namin. Strict pa yan nung una, ha? Pero nakuha namin yung kilite, bumigay din. Charot! Prof, sige,
why sudden change from, yun nga, science, hardcore science yan, to real estate? Though I'm not saying naman na hindi sila directly related, pero somehow meron sa board, sa subjects natin. Sige po, Prof. Actually, medyo funny yung, yung transition ko from science course to real estate. Kasi parang that time, I have to pay my tuition kasi medyo young, di ba? Medyo, ano yung tawag sa kanta, di ba? Young. Parang dumb and broke. Yung dumb and broke, di ba? Parang ganun. So, di ba, seize the moment. Yeah, di ba? So, ganun. I have to pay my tuition kasi nag-paying ako. So, PNM, alam mo na, pagka... Di ba mura ng tuition doon? Pero I don't want to burden my family kasi syempre, it's my fault, di ba? At saka matalino po to, ha? Sobrang talino nito. Yung ginagamit na reviewer sa ecology, sa'yo pa rin. Ay, grabe. So, yun, Prof, from that course, bigla... So, paano ka nagkaroon ng inkling or idea na real estate? I met someone from, pwede naman pangalan yung developer, yung Pro Friends. So, sabi niya, magmaning ka, ganyan. So, I have to pay my tuition Broker siya? No, sales manager namin siya. Hindi pa ako familiar dati sa broker, salesperson, yung mga terminologies. Wala pa, kolorum tayo nun. Ako din kolorum dati. Yeah. So, yun, sabi niya, magmaning ka. Then, the first day, parang wala nga akong idea. So, I have to give flyers lang. Ganun. So, sabi ko, parang hindi yata para sa akin. The night after nung manning na yun, kinabukasan, I have a tripping. Nag-book siya and then full DP. Oh. So, parang sabi ko, yun yung first sale mo? Yes, first sale ko yun. Tapos full DP kagad. So, parang sabi ko, bakit ako magpapakahirap sa laboratory? Singot ko lahat ng chemicals. I can earn naman pala. Doon, sa ganun kasimple lang, di ba? Tapos laway-laway lang. Yes, Pero gano'ng kabilis commission nun? Bakit ka biglang na-entice na, gato pala kita? Kasi may upfront na na incentives. May incentives pala sa friends. Ay, na-plug tuloy. Magkano yun? I think that time, 20,000. Malaki na yun, yes, nakuha agad. Yes, Pro friends, beka naman, ha? At saka mabilis sila magpa-commission before, hindi ko alam yun. Anyway, Prof, Happy Valentine's. Yes, Happy Valentine's. Diba, ang buwan ng Pebrero ng mga puso. So, uunahan ko na, bago kita babalikan ngayon, ako po ay single. Ang Master V po ay nalulumbay, patuloy po sa paghahanap ng tunay na pagmamahal. Pero, punta tayo kay Prof. Gabby Galvez. So, Prof, ang tagal na natin magkaibigan. Yes. Estudyante mo pa kami, nahuli pa nga kami magkopyahan ni Prof. Gabby. Hinayaan niya lang sa likod. Paging side is solace. Nahuli tayo sa likod. Pero tinan mo naman, di ba? Pumasa naman tayo ng board. For all those experiences you've been through, kamusta ang pusong pag-ibig ng nag-iisang mahal ko po siya, Professor Galvez? Masaya tayo ngayon. Masaya. Lagi naman, actually mantra ko yun sa buhay Always be happy. Mantra ko siya ngayon. So, 2025 is #always be happy for Professor Galvez. Always. Paano sa Master V? Anong hashtag ko? Wala na talaga magmamahal sa Master V. Kaya single forever siguro. Yung #single forever. So, paano yung transition mo from your previous to now? And sabi mo nga, di ba, happiness forever. Di minsan ba, hindi ka nag-dwell sa loneliness ng mga past romantic problems mo, Prof? When it comes to love life, hindi. Actually, kasi, there are times na parang sana hindi mo na lang nakilala, di ba? May mga ganun moment, di ba? Ako, Valentine's episode na yata to. May mga ganun moment, di ba? Pero, syempre, isipin mo, bakit ka naging ganito ngayon? It's because of the people na na-meet mo before, di ba? Oh my God. So, parang may luha. nila yun. Camera direct, parang may luhang pumapata. Wala. So, yun ang maganda naman din sa amin as sa academe tayo, no, Prof? Na we really know how to separate academe and our personal lives. So, kahit ako rin, dami kong problems din personally, I'll never show it sa mga estudyante, sa being professional. Kasi dapat ganun eh. So, I'm so proud of you. I'm so proud of you. Thank you. Mas proud ka sa akin kasi single na eh. Siyempre. Kinakaya mo, di ba? Yeah, di ba? Ang hirap kaya mag-isa. 30-something na ako ngayon eh. So, Happy Valentine's Day po pala to all real talkers natin, no? And of course, salamat, Prof, sa pag-share mo ng iyong puso dito po sa One Real Talk with Master V. Anyway, can you share us what are you doing now and what do you think is
something that we can offer sa academe naman. Kasi pareho kami professor ni Prof. Gabby. Actually, prof ko nga siya sa Gardner College and then nagsama rin kami sa iAcademy. Hi sa mga taga-iAcademy, wala na ako dyan. Pero again, marami pa tayong mga naiwang alaala dyan. And I'm actually back in Gardner College din with a certain program sa Gardner College. Soon we'll be announcing sa next episodes. No? So, Prof, tell us, ano ang aabangan nila sa'yo bilang isang Prof. Gabby Galvez? Lagi lang naman ako nasa school. Totoo ba? Online. Online? So, lagi ba siya nandun? Lagi may class na hinuhold, di ba? So, hindi natin ano bang mga subjects mo ngayon? Syempre, Gardner, mahal natin yan. Human and Physical Geography. Okay. Science pa din. Science pa rin. Ecology. Hindi. Ngayon, so, Prof. Galvez, you have a load now. Current load. O yan. See, we have regular classes kasi and fast track classes si Gardner College, Diliman po. Pero Prof. Galvez is currently handling regular classes. Yes. So, pag nag-enroll kayo sa Gardner College, nakalibre ang Gardner ha. Na-plug ko si Gardner. So, beloved Gardner College, hello po sa inyo lahat. And of course, to the owner, Dr. Daniel, and of course, Sir Glenn Makachag, hello po sa inyong lahat. Anyway, Prof, do you think itong profession natin ay, pandemic proof? Yan. Kasi they are saying na baka magka-pandemic part 2 na naman. So, can you tell us how secured are we sa mundo natin na pandemic proof ito? Hindi ito pwedeng bitawan. Kaya maganda real estate tayo. Ganun. Hindi na kailangan itanong yan eh. Kasi nagdaan yung pandemic. Di ba? Sabi ko nga, booping yung benta ng mga residential dwelling. Totoo. Talagang mahanap, depende sa trend, pero real estate pa rin ang number. Kaya nga yung mga mayayaman nating low risk Filipino as to risk, low risk tayo. Diba? Tsaka, real Prof, estate. Record be told, the highest sale ko so far was during the pandemic. Highest sale ko yan. Ikaw ba, nung pandemic? Pandemic, busy ako. Busy ka? Business. Ibang business. Oo, so, ayun nga, just to share with the real talkers din natin, talagang pandemic proof po ito. Yes. Pero hindi naman po pwede po na walang gagawin, no? Yes. Pero yun nga, importante kasi we adapt to change, to the trend now. It's digital marketing talaga. So ako rin apekto, for 2 years yata, medyo hindi ako naka-adapt kasi gagastos kayo. Alam mo naman ako, repot eh. So sabi ko kailangan pala maglabas. So binuksan ng Bolt, naglabas. Pumasok ang benta. So yun po, Prof. Gabby Galvez, last words to our One Real Talker, and of course, thank you very much. Okay, Prof, please promote yourself. Thank you to Master V for One Real Talk. Welcome. Happy New Year, everyone! And if you want to hire us, real estate brokerage and appraisal services, GC Homes, Realty Services, and EG Appraisal Services. I-follow nyo si Prof sa mga social media accounts niya. Isa na naman pong magandang episode ang ating natapos. At again, maraming salamat po. See you in the next episodes. Again, this is One Real Talk with Master V. One Real Talk, one-on-one conversation.